October, target natin October 1, mag-algebra na tayo. Okay? So, dito, conversion of decimal to fraction to percent to ratio. So, dito, example natin na unang-una is, meron ba? Ayan. Convert 0.75 into fraction, a percent, and a ratio. Now, dagdagan na rin natin ng, lahat, na pala yun. Now-convert natin into fraction, into, good evening, no, sa mga nag-follow sa atin, sa lahat ng mga nanonood. Okay, general step, na meron tayong general, ano muna pala yung fraction, ano? Okay, so pag sinabi natin decimal, yung 0.75 kunyari, i-convert natin siya sa fraction. Halimbawa, yung fraction is ganito, di ba? A over B, fraction yan. And then yung percent, halimbawa, yung 75 magiging 75%, di ba? Okay, so madadali yung percent. And then yung ratio is yung, hindi natin alam kunyari, gagawin natin ito, AB, magiging A is to B. Okay? So, kailangan ma-convert natin siya, no, sa ganong mga form. Bakit natin kailangan to? Kasi, magagamit natin to pagka nag-algebra na tayo. Okay? Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. So, unang-una, dito muna tayo sa decimal to fraction. Write a decimal as fraction with a denominator of 10, 100, 1,000, etc. depending on the number of decimal places. Simplify the fraction if possible. Okay? Next, fraction to percent. Multiply fraction by 100 and attach the percent sign. Halimbawa, 0.75, ita-times daw natin ng 100. Pag i-times natin ng 100 yan, mag-move ka ng 2, magiging 75 siya, and then, i-attach natin yung ating percent sign. No? Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. And then, write the numerator and denominator of the fraction as ratio. Example, A is to B, over B magiging A is to B. So, kailangan makuha muna natin itong ating fraction. Paano yun? Sige, gawin muna natin, no? Convert 0.75 into fraction. Ganito lang gagawin natin dyan, no? Kung lesson nyo to, ganito gagawin natin. So, 0.75, ang gagawin natin, dahil 1, 2 decimal places sila, i-over natin sila sa 100. Kasi kung babasahin nyo yan, ito, nandito yung ating tenths, andito naman yung ating hundreds. Okay, hundreds. Ganyan ba spelling nun? Ayan. Tapos, ang gagawin natin dyan, dahil naka-100 siya or 2 decimal places, ang gagawin natin dyan is yung 75, i-over natin into ganyan. 100. Kapag ka 1 decimal lang, 10 lang. In this case, 75. So, i-divide natin sila ng 100. Okay, ngayon, pag nakaganito na, isi-simplify na natin. Paano natin siya isi-simplify? Magdi-divide tayo ng GCF nila, or yung pinakamalaki natin pwedeng i-divide sa dalawang number na yan. Let's say hindi natin alam. Testingin muna natin 5. I-divide natin both sides by 5. Pag dinivide natin both sides by 5, ang mangyayari dyan, ito, divide mo sa 5. Ano ba 75 divided by 5? 1, magiging 5. 15. 25, magiging 5. Okay. So, magiging sagot doon is 25. Ito na, 15 pala, sorry, 15. 15, tapos magiging ito naman 20. Ngayon, pwede pa natin silang i-divide ulit ng 5. I-divide natin ulit sila ng 5. Magiging 3 over 4. So, ito na yung ating pinaka mababang term or lowest term, no? 3 over 4. Ngayon, nakakuha na tayo ng fraction, no? So, tandaan nyo yan na 3/4. Gawin naman natin susunod yung pag percent naman, no? Nagawa na natin kanina to, no? Percent. Ang gagawin natin, 0.75, i-multiply daw natin ng 100, no? Tapos dadagdagan natin ng percent sign. So, pag minultiply mo yan, no, kung gagawin natin yung long cut, ganito lang yan. 0, 0, 0, 0, 575, 0, 0, 5, 7. Tapos, 2 decimal places ka kung naalala niyo yung rule natin, no? So, 2 decimal places din. So, 75. Tapos, i-attach mo ito. Okay? So, ayan yung ating, okay? Convert, fraction, sa ano na? Ratio na. So, nakuha na natin kanina yung 3/4, no? Kapag papunta siya ng ratio, ganito lang gagawin natin.
ratio. So, 3/4. Ang gagawin natin, dapat kailangan yung lowest term yung kailangan natin, ha? Lowest term. Yung 3/4 lowest term na yun. So, ang gagawin natin, kapag ka naka-lowest term siya ng fraction, ang gagawin natin, 3/4. Okay? So, ganun lang. Huwag niyo pagbabalik na rin. Magkaiba si 3/4, hindi sila equal ni 4/3. Aw. 4. Yan. Ang basa dyan, 3:4. 3:4. No? So, ganun lang ha. Pagka naka-fraction, madali na siya magiging ratio. Basta naka-lowest term. Okay? Ang basa dyan, 3:4. Dito, 3/4 or 3/4, no? Let's have our quiz. Ito buo yan, ha? Okay? Sige nga, meron ba mamaya nakikinig ba sa atin? Okay. So, sabi dyan, convert 0.6 na paulit-ulit to a fraction. Okay? So, ano pa paano yan? Sige nga, may mga makakasagot ba yan? Sinasabi dyan, hindi yan 0.6 ha? Hindi yan 0. Ano yan? 0.66666. Kasi meron siyang pag ganon. Okay? Kaka-start lang natin. Kaka-start lang natin, sir. Okay? Sige nga, meron ba? Titignan ko nga kung may makasagot. Thank you, San. Sakto, unang number pa lang yan. Letter B, Sir Beans. Sige nga, easy best finds. Thank you sa pag-follow sa atin. A, bong, tatlong. Pat, Mampat B, yan na natin. Sige nga. So dito, i-convert na natin siya into lahat, no? I-convert natin sa fraction, i-convert natin sa percent, i-convert natin sa ratio. Okay, B answer. Okay. Sige. Gusto ko matutunan natin kung paano siya ginagawa, no? Kasi itong problem na to, alam na agad natin, tama ba? Pero meron tayo kasing ginagawa diyan, paano pag iba? Hindi siya hindi siya 0.6 lang ha. Ito siya, 0.666666666 paulit-ulit, no? Ito kasi hindi magawa eh. Basta ganyan, no? Okay? Nakikita ko mga C, 6/10, 2/3, yung mga sagot natin, B. Okay? Sige. Kukunin natin lahat yung sagot, ha? Kukunin natin yung fraction, kukunin natin yung percent, and kukunin din natin yung ating ratio. Cham, B. Ano yung 0.1 ng 100, boss? Anong 1% ng 100 is 1. Drain, no? Ang 1% ng 100? 1. D. Okay, let's answer this one, no? Para makuha natin yung sagot. So sabi diyan, ito yung hinahanap natin 0.66666 paulit-ulit. Ang gagawin natin diyan para ma-convert natin, no, into fraction, ang gagawin natin is let mo x equals 0.6666. Ganyan gagawin dyan iulitin mo, 0.66, ayan. Tapos ang gagawin mo dyan, i-multiply mo sa 10. No? Etong nasa taas, i-multiply mo, yung buong system, i-multiply mo ng 10. Okay, so ano magiging sagot? Pag binultiply mo, magiging 10x equals 6.66666. Paulit-ulit pa din yan, di ba? Nagets ba kung bakit natin ginawa yon? Pwede naman yun, di ba? Kasi minultiply ko yung kabila ng 10, yung kabila, minultiply ko ng 10. So, parang okay lang. Tama ba? Kumbaga parang, okay lang, minultiply ko na parang. Okay? So, ang gagawin natin dyan is maminusan natin sila pareho ng, ano yung maminusan sa kanya? Parehong x. Minusan natin sila pareho ng x. Okay, so 10x, minusan natin to ng x. Tapos, ano ba equivalent ng x? Minusan mo din yung kabila ng x, no? 6.66666 minus x. Okay lang yan, di ba? Minusan natin pareho ng x. Minusan natin pareho ng x. Okay lang ba yon? So, itong side na to, ang gagawin natin, kukunin natin yung value nito. Ito. Okay? Kukunin mo yung value na yan. Okay? So, ang gagawin mo, magiging ganito. Itong 10x minus x, magiging 9x na siya. Nagigets ba yon? And then ito,
6.666 minus x, i-convert mo to into, balik mo dyan. So, magiging 6.666 na paulit-ulit minus yung value na to, magiging 0.6666 na paulit-ulit. Anong matitira dito? Ang matitira dito is 6. Tapos dito sa kabila, 9x. So, i-divide natin both sides by 9. Both sides by 9. Ito, mawawala na. Ang magiging sagot natin is, di-divide mo sila both sides by 3. Both sides by 3, magiging 2/3. Okay? Very good sa mga nakakuha 2/3. Okay? So, ganun yung ginagawa natin dyan. No? Naglilat tayo ng x. Huwag nyo kakalimutan, ha? Okay? So, nakuha na natin yung fraction. Ito na yung fraction. And then, ang kailangan natin makuha din yung percent. Yung percent naman, madali lang, di ba? Kung ang ano natin is 0.66666 na paulit-ulit, i-multiply mo lang sa 100, magiging 66.66 ... Okay, ito na yung ating percent. And then, yung ratio natin, ito naman, di ba? Pag ratio naman, gagawin mo lang siyang ganito. Okay? Kung saan may mat, andun ka. I mean, divide directly by 9. Magandang hapon po sa lahat na... Hindi, ano to, para pinapaliwanag lang natin para sa mga first time maka-encounter ng ganitong problem, ano? Okay, next. Ayan. Another example po. Ito, madali lang din. Paulit-ulit lang din yan, no? Thank you po. Ay, si Sir nandito na. Si. Okay. Mabilis lang yung live natin ngayon kasi magsisimba. Pwede din po, sir, alamin yung place value. Place value. Meron na pala akong lesson nun. Thank you. Si Sir Aljun to, alam ko eh. Sir Aljun, no? Thank you po sa pag-share natin. Pang-elementary, yes, pang-elementary muna tayo ngayon, no? Ang bala ko kasi sa January, October 1, tsaka tayo mag-algebra, no? Buong algebra, October siguro, para matapos. Tapos, yung mga linear algebra, siguro, mga susunod na yon, no? Patapusin nyo lang yung natin. Yung, ano ba yan? See? Okay, let's do this another example, no? Kapareho lang din to. Good and practice lang, no? Ang math is practice. Okay? Ganito yan. 0.3333 na paulit-ulit. So, gagawin natin ulit yung ginawa natin, no? Okay? So, gagawin natin, ililet natin siya into x, no? 0.3333 na paulit-ulit, ilet mo sa x, and then yung buong system, i-multiply mo ulit ng 10. So, magiging 10x equals 3.33333. Paulit-ulit na naman. And then, minusan ulit natin sila both sides by x. 10x yan, 10x. Tapos, 3.33 minus x. Tapos, magiging 9x to. Tapos, ito naman, yung x na to is ito yan. Itong value na yan. Papalitan mo siya. Minus 3.333. So, ang matitira dito, ito mawawala dahil ito na yan. Tapos, magiging 3 na lang siya, no? Divide both sides by 9. So, magiging, ito divide mo sa 3. Divide mo sa 3, magiging 1/3. Okay? Minamahal ko naman si numbers, pero si numbers ata sa akin. Gustuhin niya yan, no? Practice lang. Sir, ano ba tawag nung bar sa taas? Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na rin. Title ba? C is 0.333333. Oh, yan. Ayun yan. Okay. So, ito, convert natin into percent. Pag percent naman, yung 0.33333 na paulit, i-multiply mo lang sa 100. Okay, so magiging 33.333, paulit-ulit din yan. Then sa percent. Ito na yung ating percent, no? Pag ratio naman, dito manggagaling yon. Ang gagawin mo dyan, naka-fraction siya.
gagawin mo siyang ratio. Okay? Ito yung ratio natin. Ito yung percent. Okay? So, meron tayong apat na. The next. Ayan. Ito naman, paulit-ulit na 81. Sige nga, sino makagawa niyan? Paulit-ulit na 81. Overbar. Overbar tawag ba doon? Bar line? Hindi. Iba. Nakalimutan ko yung... Ito paulit-ulit na 81 yan Hindi lang kasi magawa eh. Ayan. So, parang ganito yan. 0.81, 81, 81, 81, 81. Paulit-ulit na 81. Overbar ba? 9/11. Sir AJ, no? B, overbar o bin. Ayun, binkulum. Binkulum, Isa lang ang naintindihan ko sa math nung high school. Trigo? Ay, good afternoon. Uy, good afternoon. Letter D, si Ma'am or Sir Mike, Ma'am Maiko. Letter D. Okay. Paano daw natin i-convert yung 0.81, 81, 81, 81, 81 na paulit-ulit into fraction? Sige nga. So, i-convert natin sa into fraction, into percent, at saka into ratio. Ma'am Saki B, Ruyami Chan, letter D, no? 81 over, simplify. Ang hirap. Na, siyempre, calculus really difficult. Yes, mayroon talaga siya. No? Magagamit ang lesson sa grade 12, ABM, useful. Tama ba yung lesson natin? Ano lang to eh. Siningit ko lang kasi sabi ko nga kagabi, bigyan ko lang ng time, no? Matapusin natin yung lesson dito sa elementary para magpupunta na tayo ng high school. Tsaka minsan siguro magkakaroon tayo puro lang algebra, no? Gabi. Tapos puro algebra. Nung nakaraan, marami. Okay? Let's answer this one. Nakikita ko B, tsaka useful sa P6 yan. Sa P6? Ay, hindi ko alam kung useful ba sa P6 to. Ang calculus siguro. Kasi kami dati P6 with calculus eh. Good evening. Good evening sa mga nagla-like and sa atin, no? Baka nagpa-follow. Thank you very much po, no? Follow nyo lang to everyday. But may topic calculus. I hate the topic. Sa amin, sir, calculus based. Ayan, tama yan. Sa amin yan. Calculus based P6. P6-1 and P6-2. Arithmetic. 9/11. Let's answer this one. No, tingnan niyo kung paano natin ginagawa, ha. So sabi diyan, 0.81, 81, 81. Paulit-ulit 'yon, no. Thank you sa nag-share din ng ating live, no. Thank you po. So ganyan paulit-ulit. Ang gagawin mo, ililet mo siya sa x. Ganun lang ginagawa natin. Ililet mo ng x. Ngayon, dahil 81, 81, dalawa yung umuulit sa kanya, di ba? Ang gagawin mo, i-multiply mo siya sa 100. No, i-multiply mo lahat, both sides by 100. 100, ito 100 din. Ang mangyayari dyan, magiging 100x equals, pag minultiply mo ng 100 dyan, ang magiging sagot dyan is 81.81, 81, paulit-ulit-ulit. Okay? So, ganyan yung equation mo. Okay? So, ang gagawin natin is, maminusan natin sila both sides by x. Sige, minusan mo ng both sides by x. 81.81, 81. Minusan mo ng x. Okay? So, ito magiging 99x na siya, di ba? Ito naman kabila, ang mangyayari dyan is, itong x natin na value, ito yan di ba? Kung makikita ninyo. So, kung ima-minus mo yan, ang mangyayari dyan is parang 81.81 minus 0. Ito yon. 81, 81 na paulit-ulit, mawawala iyan, di ba? So, matitira dyan is 99x equals 81. Okay? So, masakit na po yung arithmetic sequence series. Ay, na-discuss na yan yata nung isa. Check nyo lang dun sa ano natin. Hirap, what? Sige, ulitin ko mamaya, ha? Di-divide ko both sides by 99. Okay? Ang mangyayari dyan is, ito, pwede ko silang divide by 9, pareho. Magiging 9/11. Sagot natin dyan is letter B. Nagets ba? Nagets ba? Hirap, no?
Kahit college, mahirapan dyan. Okay, nagets sana, nagets, no? Ay! Yes, nagets. Okay, hindi naman sobrang dali. Hindi naman sobrang dali. Hindi rin sobrang hirap. Saktuan lang. Next. Okay, teka lang, convert muna natin into percent kasi kailangan natin, no? 0.8181. Ta-times ko lang ng 100 para makakuha ko ng percent. Magiging 81.81 na paulit-ulit. Tas percent. Okay? And then, sa ratio naman, ito, gagawin nating ratio yan. Magiging 9:11. Okay, ito ang ratio natin. Ito ating percent. And then, ito yung ating fraction. Okay? So, ganun lang ha. Hulaan na lang po. Hindi, meron pa tayong example. Okay, mawala ng pang-asa. Ayan, paulit-ulit na 1 naman. Sige nga, sino makakagawa niyan? Ito yung problem na yan, hindi ko maayos eh. Kasi nahihirapan ako magsulat nitong number 1. Yung binkulong ba yan? 0.111111 na paulit-ulit. Pag fraction to decimal, dinidivide lang natin, no? Talaga, topic nyo to. Sige, ito na. Tama-tama ito. Ang galing, sakto naman pala. Gagawin yung maraan. No, thank you, follow nyo lang to, no? Kasi tinatapos natin lahat muna eh. Sige, marami pa doon. Meron pa umulit-ulit dyan. No? Nakikita ko dito sa mga example na ginawa ko kanina. Thank you sa mga nagpa-follow. Follow nyo lang to, no? Yung aim natin is maraming ma-reach, no? Maraming maabot itong mga lesson. Di ba po 0.1 equals to 0. Hindi, iba to. Paulit-ulit siya. Meron yan, may nakalagay dito. Ganito yan pag sinulat. 0.1, tapos nakalagay dito. Pag may ganyan sa taas, pag may bar sa taas, is paulit-ulit. Conversion of units. Oo, kailangan din yan, no? Siguro sa mga simula ng natin, October, patapusin nyo lang yung ating mga, sabi nila grade 12 daw, Ma'am May. Anong grade po ito? Grade 12 yata. Iba-iba eh. May grade 10. Hindi, lang ako, nagtuturo sa review center. Sir Vince. Puntahan nyo yung profile ko. Tingnan nyo doon kung saan ako nagtuturo. Yung review center. Sa unang-unang video na nakapin. Okay, let's answer this one, no? Madali lang ulit siya, no? Let's answer this one. So, gagawin lang natin, dahil yung isang number lang yung umuulit, ang gagawin natin, ganun pa rin, no? Equate natin siya sa x, no? 0.011111. Okay, na paulit-ulit. Ang gagawin natin, pag isa lang yung paulit-ulit, i-multiply lang natin sa 10. Multiply mo yung buong system ng 10. Okay? So, magiging 10x equals, pag minultiply mo sa 10 yan, ano mangyayari? Magiging 1.11111 na paulit-ulit. Okay? Ang gagawin natin, maminusan natin both sides. BS Smart, by the way, enjoy ako sa way nyo ng pagtuturo. Ay, thank you naman, service. I appreciate yung mga ganyan, mga compliment, ayun naman yung sa atin, no? Parang gas natin yan sa pagtuturo. Thank you. BS Smart, good luck, graduate ako. Thank you. So, minusan natin both sides by x, no? Pag minusan natin ng both sides by x, ang mangyayari dyan is 1.1111. Maminusan mo ng x yung kabila. Pareho lang yan. Kagabi ko lang nakita si Sir sa FYP ka. Ngayon lang din kasi talaga ako since sabi ko naman wala pa naman akong work. Ang pinaka-work ko lang is kakatapos lang kasi ng let ngayong araw, no? Wala pa yung season ng pagtuturo namin sa let. Let kasi tinuturuan ko, no? Tsaka CSE. Since off-season pa, wala pa. Okay, thank you sa mga nagpa-follow sa atin. Minusan natin both sides by x ngayon. Ang mangyayari dyan, ito magiging 9x. Itong x na to, kapareho yan ito, di ba? Papalitan na natin siya ng ganyan. So, parang magiging 1.111 minus 0.1111. Ang mangyayari dito, ito, at saka to, pareho yan. So, mawawala, matitira mo na lang si 1. 9x equals 1. Nagigets ba? Thank you sa mga nagpa-follow sa atin. Ang dami. Thank you po. Divide both sides by 9. Ang mangyayari dyan is magiging 1 o 9. Ayan yung ating final answer. Okay? Letter. Ang letter, sagot nyo. Nakita ko yung mga sagot nyo, Letter C, no? Nakita ko yung mga sagot ninyo. Paano po malalaman kapag ask ko po. Hala, ito. Sige, mamaya sagutan natin yan. Kung maalala natin, ha? Very good. Nakita ko puro tama yung mga sagot natin. Difficult. May connotation lang talaga. Ayan, tama. Tama yan, Sir Vince. Madali na siya.
Pagpa-practice lang. Okay? Percent naman. Paano percent niyan? 0.111 times 10 na 100. Magiging 11.11%. Paulit-ulit yan. Ito yung percent. And then yung ratio natin is 1:9. Okay? Now, bakit ko sinasagot yan? Kasi ito yung lesson natin. I-convert natin into fraction to percent to ratio. Okay? Thank you. Always po bang 10 ang ita-times? No. Ita-times natin 10 pagka isa lang yung umuulit. Okay? Kapag ganito, 0.45, 45, 45, paulit-ulit yan, times 100. Okay? Kapag tatlo naman, kunyari, 645, tapos 645, tatlo, 1,000 naman. Yan ata shortest way. Wala po bang shortcut? Wala tayo. Ito na yung pinaka-short na ano natin. Trial and error yun, pinakamabilis kung sakaling ano. Pero hindi sir, what is greater? What if greater than 1? Greater than 0? Sige. Pupuntahan muna natin yung tanong niya. Ito muna. Puntahan natin yung greater. Ito muna. Sagutan muna natin to. Ganito, pagka greater than 1, halimbawa 1.45, 45, 45, 45, tanggalin mo muna tong 1. No? Kunin mo muna yung sagot na itong 0.45, 45, 45, 45. Tsaka natin idadagdag. Kunyari, nakuha natin yung sagot dyan. Meron tayong sagot dito, di ba? Ang gagawin natin, ano pong lesson yan sa physics? Hindi to physics. Alam ko, ano lang to, math lang to eh. Physics ba to? Hindi ko sigurado eh. Wala po bang method? Ibang method? Ito lang yung alam ko na method niya. Basic math lang. Alam ko basic math, pang elementary ba to? Or high school? Yung high school yata. Kasi hindi ko naabutan yung K-12, kaya hindi ko alam yung curriculum. Ito mamaya. Pwede, pagka ganito, yung pagka greater than, ano ba yung sinabi kanina doon? Greater than 0 ba yun? Sabi mo? Greater than 0. Tama. Mas sabihin sa pang elementary ata to. Kasi dati naalala ko. Wait lang I want to wait. Medyo inubo ko. Thank you sa mga nag-follow sa atin. Maiksi lang yung ano natin. May lesson po yan. Talaga ba? Ibig sabihin makakatulong ito. Ayan, yan, tama yan si, sabi ni Sir. Mag-improper or mag-mix. Sige, kunin natin yung sagot natin dito. Dito sa paulit-ulit na 45, ito yun, di ba? Tapos, dagdag natin yung 1. Kunyari, 145, 45 yan, di ba? Kunyari, yan yung example natin, ha? Sagutin muna natin to. So, ganito, sa nagtatanong kanina, kung lagi ba 10, hindi laging 10 eh. Okay, paulit-ulit yan ng 45 ba? Pag dalawa yung paulit-ulit, di ba yan, paulit-ulit, 45, 45. I-multiply mo sa 100, no? So, gawin mo x equals 0.45, 45 na paulit-ulit, no? So, multiply mo siya 100. Gamitin natin 100, 100, okay? Kasi dalawang digit, no? Yung dalawang zero niyan, ayun yung palatandaan mo na lang, no? Kung kanina 0.1111, paulit-ulit, isang number lang, 10 lang yon, no? Dito 45, dalawa, kaya 100. No? Kung nangyari naman is 0.645, 645, paulit-ulit na, ano naman yun, 1,000. Okay? Ganun na lang itandaan nyo. Kung ilang zero yan, ganun din yung paulit-ulit na number. So, since dalawa to, gawin mo is 100. Okay, so ano magiging sagot pagka Kasi kailangan mo mapalabas siya eh. Napapalabasin mo siya dito sa decimal. So, magiging 45, tapos uulit-ulit na naman yun. 45, 45, 45, di ba? Okay? So, ang gagawin natin, kailangan natin matanggal to, no? Ayun yung kailangan natin tanggalin. So, kaya natin minaminusan ng ganito, ng x, para yan matanggal. Okay? So, ang gagawin natin, minusan mo to ng 100, yung 100x ng x, dito, yung 0.45 na paulit-ulit na 45, minusan din natin ng x. Para balance. Tama ba? Minusan ko dito sa kabila, minusan ko pareho. So, ang gagawin natin dyan, ito, kailangan natin i-convert dito para mawala ito. Okay, so 0.4545 kasi yan, di ba? So, pagka minus mo yan, magiging ganito yung tsura. Ito magiging 99x. Ito naman, magiging 45.4545
minus 0.4545. So, ang mangyayari dyan, ito mawawala, ito mawawala. So, matitira na lang sa'yo, ito mga integer na lang. 45 tsaka 99. Divide natin both sides by 99. Magiging x natin equals 45 over 99. Kung titingnan natin dito, wala yung sagot. Tama ba? Wala yung kapareho natin. So, gagawin natin, i-lowest term natin. Paano yun? Divide mo both sides by 9. Yung numerator denominator ng 9 magiging 5 over 11. Ang sagot natin, very good. Nakita ko lahat, puro letter A. Okay? Letter A yung ating sagot. And then, pagka ginawa nating ratio, 5:11, and then yung percent, i-multiply mo lang, no? 45 times 100 magiging 45.45%. Okay, na paulit-ulit. And then, kunyari, ito yung given natin. Okay. Ay, good evening, Sir Gerald. Simplify pala, nalimut. Tama yun, kailangan natin i-simplify, okay? Tama. At gawin natin tong problem na to, yung 1.45. Kasi similar lang naman, di ba? Gawin natin yan. Anong sagot nga natin? Kung natatandaan nyo, yung sagot natin is 5 over 11. Mali. 5 over 11, di ba? Ito yon, no? Ito yung part na yan. Yung 5 over 11. Okay? Ngayon, ilabas, pagka ganito yung given, kunyari, 1.4545, kunin mo muna to, tapos ihiwalay mo muna yung 1. So, magiging yan, magiging mix, ang magiging sagot mo is mix, which is 1 and 511. Ngayon, pareho na ba sila? Pareho ba sila? Yung 1 and 511, tsaka yung 1.4, pareho na, di ba? So, ang gagawin natin yan para maging fraction, ganito, ipagdidikit mo na sila, magiging mix. Kung hindi mix yung hinihingi sa'yo ng teacher, is ang gagawin mo is improper. Okay, so ang gagawin mo dyan, multiply mo yan, 1 times 11 plus 5, no? I-times mo muna. So, 11, tapos ipa-plus mo to, magiging 16, tapos kopyahin mo yung denominator. So, itong 1, ito, ay 11 over 16 over 11. Very good, no, Sir Pino? 11 over 11 plus na. Tama yan, no? Kasi yung 11 is 1 din, no? Gets ba? Like nyo naman, kung yeah. Okay, onti lang yung ano natin na given. Meron pa tayo ilan? Ito napakadali, convert 0.2 to fraction. Hindi siya paulit-ulit, no? 0.2 lang. Paano yan? Napakadali lang yan. Okay? Sige, ano sagot? Napakadali niyan, ha? Mas mahirap yung kanina, yung mga nauna. Okay? Kasi tinatansya ko lang yung oras, no? Kung di nyo natatanong, magsisimba kasi si Sir Tokwa ninyo, no? Mamaya babalik na lang ako magla-live. Ibang topic naman. Ang topic natin mamaya, kung gusto nyo manood, no, sasabihin ko na ngayon, yun ay yung greater than, less than, or equal. No? O kaya yung isa pa is yung fraction. Kunyari, 1:3, tapos 3/4. Ngayon, pag susunod-sunod din, parang ganon yung problem mamaya, ha? 1 is 1 half, 1/3, and 3/4. Pag ano mo siya, ano man tawag doon? Sana mag-college, ilipat ako sa Amerika. Inaaral din po yan sa Manila. Sa Manila, sana ako magka-college, ilipat ako. Wow, good luck na sa Amerika. Pag-aaralan nyo pa rin yan sa ano? Systems of linear po ba? Ano yung systems of linear? Hindi. Ano lang ito, kunyari, meron kang dito, kunyari, 1/2, tapos meron ka dito 3/4. Ano siya? Greater than or equal? Ay, greater than, equal, or less than? No? So, ganito lang yan, no? Nico, Sandy, hindi ko nabasa yung manga. Greater than or less than? Ang sagot. 1/2 tsaka 3/4. Less than. Ito dapat yung sagot, no? Amerikano ngayong classmate ko. Less than, no? Less than yung sagot natin. Ganyan, yung mamaya yung lesson natin. Okay, good luck dyan, Sir Gerald, ha? Okay, let's answer this one, no? Cross-multiply. Tama yun, no? Pwede mo siyang i-cross-multiply doon. Dito magiging 4, dito magiging 6. Ngayon, itong 4 is mas mababa, so ituturo mo siya. Tapos yung mas malaki yung kakainin. No? Ganun yung technique. Mamaya ayun yung live natin, no? Magsisimba lang ako. Babalik ako mamaya.
pang matatalino pala dito. Hindi pang saktuhan lang, no? Nagtuturo tayo dito, ano? Butterfly method na. Gawin na sagot na natin to. 0.2, ang gagawin natin dyan is over mo na lang yan sa 10. Tapos divide both sides by 2. Ay, yung upper sa yung lower ng 2 magiging 1 over 5. No? Madali lang siya. Okay, bakit natin in-over sa 10? Kasi kung babasahin nyo to is, ito yan is 0.2 or tenths yung ano niya, di ba? Yung place value. Tenths, no? So, tenths, so 2 over, calculator technique po ba? Magtuturo ka. Oo, sana, kaso kasi yung calculator na gamit ngayon dito is hindi na ano. Ay, thank you Sir Hawk Grant sa pa-coffee, no? Thank you po. Tawag dito, yung calcu kasi iba-iba na. Dati kasi ES, 570 ES Plus, tsaka 991 ES Plus yung ginagamit namin sa engineering. Tapos sa PRC kasi, pag pinagbawal sa engineering, pinagbabawal din sa LET. So parang, kung magtuturo ako ng ES Plus, useless, no? So kung magtuturo na lang ako gamit yung Carse, okay sana. Kasi Carse na yung parang meta ngayon eh. 'Di ba? Parang sa meta siya, yung Carse. So Carse yung gagamitin natin sa susunod. Pero hindi pa ko pa naaaral, tsaka wala pa ako. Ito ba yung calcu ko? Nakikita ba? Ayun. 570 pa to na Casio. Hindi pa siya ano. Pero ano din pa yung infinity limits? Infinity limits introduction ng ano yan Introduction ng calculus ba? 570, oo yan. Pinag-aralan mo ba ako ni Tito dito sa Amerika? I want to see. Pinag-aralan ba ako? Magkikita-kita din tayo dyan, no? Pero this time, dito muna sa online. Okay? Alam ko, algebra daw muna, sir, by October. Sabay Trigo. Ayan, tama yan. Algebra tayo ng buong October. Trigo sa November. Tama yan, ha? Galing naman, ha? Kita-kita na lang, no? Pagka magkaroon ng time. Okay, sagot natin is letter... Ano sagot natin? Kung titingnan natin dito, ito... At saka to pareho, pero ang kailangan natin is lowest term, which is 1 over 5. Tama yun, ha? Okay? So, sige, magkikita-kita tayo, ha? Karoon tayo ng group study. Lowest term yung kailangan natin dito kasi meron din tayong ratio, no? Pag ni-ratio natin yan, kailangan natin yung lowest term. Kung nandyan yung lowest term, pag wala yung lowest term, okay lang yung ating 2 over 10. Anong grade po ito? Pang grade 12 daw, sabi nila. Anong percent natin? 0.2 times 100% magiging 20%. Okay, meron na tayong fraction, meron na tayong ratio, and meron tayong... Kulilat na ako sa algebra, sir. Kaya pa yan. Hahabol ka pa sa late game ng October. Last number na ba? Hindi pa. Ito. Convert 0.12 to fraction. Sige, kaya ba yan October? Makaka-late game pa kayo niyan. Mag-pip pre-rev na tapos back to zero. Oy, Mama Lisa Sasi, good evening. Good afternoon. No? Tapos Mama Lisa. Mga laging nandito sa ating classroom, no? Saglitan tayo, no? So, tatakbo pa ako sa, papunta ng simbahan. Maambon kasi. Hindi ako makapagmotor. Okay? Let's answer this one, no? Okay, kunin muna natin yung na lang muna, percent, no? 0.12. Tingnan nyo na lang yung, nito, yung replay. Meron naman, in-upload ko naman. Pero sa YouTube channel natin kompleto. Wala. Dun lang eh. Sige, gagawa tayo GC din. Okay, lahat. Ay, good evening. Okay, times natin sa 100 to para makuha na natin. So, magiging 12%. No, 1, 2. Nandito na siya, 12%. Okay, copyhin natin to. And then, fraction. Paano pa fractioning yan? 0.12. Since dalawa sila, no? Dalawa sila. Ang gagawin mo dyan is, ito kasi tenths. Ito naman is hundreds. So, ang gagawin mo dyan, dahil dalawa sila, gagawin mo 100 yung ilalim. Okay? Divide both sides by 4. Magiging 3 over, ilan yan? 25. Okay? So, sagot natin yung final answer natin is ito. Okay, 3 over 25, no? Kahit pareho sila nito, x yan, dahil yan ay hindi naka-lowest term, no? Ang final answer natin is ito, ha? Tapos ito, naka-fraction. Gagawin natin ito siyang ratio, magiging 3 is to 25.
Ang basa dyan, 3 is to 25. Okay? Ito pwedeng basahin na 3 25ths or 3 over 25. Ito naman 3 is to 25 lang. Last number na tayo. Balik na lang tayo mamaya. Convert 0.93 to fraction. Paano po gagawing decimal ang fraction? Paano gagawing decimal ang fraction? Ganito lang. Halimbawa, kunyari 1/2. Gagawin natin dyan, i-divide mo lang siya. Ito yung divisor mo. Ito naman yung ating dividend. So, 1 divided by 2, hindi pwede. Mag-decimal ka dito, lalagay mo. 10 divided by 2, magiging 5. Ito na, 0.5 yung ating 1/2. Gusto nyo ba ha? Naalala ko na grabe pressure college sa kalimutan ko na. Gusto nyo ba yung ganito? Ito rin kasi yung kung paano ako nagtuturo sa review center, ganito din. Parang naka-TikTok lang ito ngayon. Sir, kasi may bago. May bago? Ano yung sagot dyan? What's the answer po? Okay, let's answer this one. Okay, kunin muna natin yung ano niya, yung fraction, no? So, percent muna. Multiply natin sa 100%, magiging 1, 2, magiging 93%. Okay, and then, yung fraction na. Ano ba yan? 93, no? So, pag dinivide natin, yan, dalawa, no? Nakikita mo dalawa. So, ang gagawin natin yan, di-divide natin ng 100. Yung 93 lang, no? So, 93 over 100. Okay? So, ano sagot dyan? Ito na ba? Final answer natin. Ito na final answer natin. Wala na pong, tama, wala nang lowest term. Kasi, ayun na yung pinaka-ano nyan. Ito kasi is ano, ano ba tawag dyan? Prime. No, prime number kasi yung 93. Tama ba? Yes, prime number yan. So, wala na siyang lowest term. Okay? So, pagka ginanito natin yung ratio naman natin, 93 is to 100. Okay? So, ayun na yung lesson natin ngayon. Short video lang tayo. 45 minutes lang yung ating live. Thank you sa mga sa atin nag-follow. No? Mamayang gabi siguro gagawa ko ng paraan para makapag-live ulit. Thank you everyone. No? Sa mga nagbagong nag-follow sa atin, maraming sa nag-send ng gift, Sir Hawk Gran or Mang Hawk Gran. Thank you po. Thank you, sir. Ano lesson mamaya? Yun, yung sinabi ko kanina. Yung kanina, yung may less than, greater than, tsaka equal. No, thank you guys. Thank you po sa mga nag-follow sa atin. Follow nyo lang tong natin account. And then kung gusto niyo malaman kung saan nagtuturo, nandyan sa may natin. Nasa unang-unang video nitong account natin, ha? Let yung tinuturuan ko tsaka CSE. And doon ako ngayon connected. Okay, and then sa inyo, sa TikTok, ma. Salamat guys. Thank you. Follow nyo lang ha. Thank you po.